ang Christmas vacation, dapat lang na itodo. Kaya habang walang pasok o trabaho, bakit hindi subukang gumimik kasama si Mother Nature? Ayan, nandito tayo ngayon sa Balungaw Hilltop Adventure. Tapos meron ditong zipline ATV. Pero ngayon, nagtitrek tayo papunta sa summit ng Mount Balungaw. Matatagpuan ang bundok na to sa bayan ng Balungaw. May taas na 1,253 feet. Ang Mount Balungaw ay isang extinct volcano. Ibig sabihin, hindi na ito inaasahang pumutok ulit. Nagiging paborito ito ng climbers dahil sa challenging hiking trail nito. Tumatagal na 1 oras ang pag-akyat ng bundok. Tiyak na tatagaktak ang pawis nyo dahil matarik at mabato ang mga trail dito. Pero ang good news, mayaman ang bulkan sa mga puno at halaman na nagbibigay lilim at sariwang hangin. Pang-third, akyat ko ng bundok. Tapos isa to sa pinakamahirap kasi yung ibang mga naakyatan ko may patag Sulit naman ang paghihirap dahil kapag narating ang summit, narito ang gandang bubulaga sa inyo. Ayan! After 1 hour of trek paakyat, nandito na tayo sa summit ng Mount Balungaw. Overlooking yung buong munisipyo. So yan, nakikita mo yan na yung buong lugar nila. Kung bundok ang ipinagmamalaki ng Balungaw sa Pangasinan, waterfalls naman ang binisita ko sa Bungabon, Nueva Ecija. Ang Kalaanan Falls. Meron lang hindi isa, kung hindi 8 level ng falls sa iisang bundok. Kailangan mag-trek for 20 minutes sa matarik na daan bago marating ang pinakamataas na falls. Inirekomenda lang daw ito kapag maganda ang panahon dahil madulas at delikado ang trail kapag maulan. Pagkatapos ng nakakahingal na lakbay, reward ang masayang pagtatampisaw sa malamig at malinis na tubig sa kada baitang ng Kalaanan Falls. Ang pinaka-majestic sa lahat, ang ika-6 na baitang na may taas na 30 feet. Sa ibabaw nito, meron pang 2 talon na 6 feet at 8 feet ang taas. Nakaka-falls in love! Mula sa talon, sisisid naman tayo sa dagat. Tingnan nyo naman ang view na ito na mukhang Kinunan sa Batanes. Pero alam nyo bang sa Mariveles, Bataan lang yan matatagpuan? Tinatawag nilang 5 Fingers ang lugar dahil sa 5 cove na dito matatagpuan. Hindi raw nalalayo ang itsura nito sa Rolling Hills sa Marlborough Country sa Batanes. Sa 5 Fingers ay una-una walang resort, walang kuryente, kaya tahimik at siguradong ikaw lang at si Mother Nature kahit na 15 minutes boat ride away lang siya galing sa Mariveles Town. Ayan, itong first cove na pupuntahan natin ay yung Panoypoy Cove. Hindi pa man umiinit ang puwet ko sa kinauupuan, heto agad ang sumalubong sa akin. Crystal blue na dagat, preskong hangin, at picture-perfect na view ng kabundukan at rock formations. Sa aming adventure sa Bataan weather page, so kami na-explore lang namin ang gusto ang Bataan. Then most especially itong Mariveles kasi alam namin na marami pa itong nakatago na lugar. And then, ayun, nung huli na nag-adventure kami, napadpad kami dito sa Mariveles 5 Fingers at inisa-isa namin yung cove at talaga namang napawaw kami sa na-discover namin. Ano naman po yung reaction, sir, ng mga turista kapag nagpupunta sila dito? Sobra pong napapawaw at meron pa po tayong mga visitors from Bohol, Cebu, and Cavite na talagang bumalik pa. Nag-ground to pa sila sa ating cove-to-cove adventure dito sa Mariveles. Wow! O yan! Tara! Ikutin natin! Mabato at mabuhangin ang beach dito. Palibhasa tago ito kaya tahimik din ang kapaligiran. Perfect sa mga naghahanap ng private getaway. Ang tanawin
buhangin sa Panoypoy Cove ay katulad ng malaparaisong ganda ng Chawa View Deck sa Batanes. Pero hindi lang mga mata nyo ang mabubusog dito. May bonus pang panlaman tiyan. Oh, puno na! Kompleto na para sa lahat! Welcome to Nagbintana Art! Ito ang version nila ng Mahayaw Art ng Sabtang sa Batanes. Ayan, itong area daw na to, dito yung magandang place para mag-snorkel. Maliit lang siya, pero maganda. Tapos kailangan nating mag-gloves kasi maraming mga talaba. Ang aking kamay, naku po, para akong kukuha ng hollow blocks. Amazing ang blending ng kulay ng mga bato at corals na sinamahan pa ng synchronized swimming na mga nabulabog kong fingerlings. Kung naghahanap kayo ng mas malapit-lapit na pasyalan, bibida ang Pandin, Bulacan. Dito naman, Lawa ang ating bibisitahin. Ayan, nandito tayo sa paanan ng trek papunta dun sa Lake Pandin. Mga 10 to 15 minutes trek daw yun. So, tara, start na tayo. Hi, friend! Ilang metro lang ang layo mula sa umpisa ng trek ay masisilayan na ang Lake Pandin. At dahil nagbalik na ang mga isda sa lawa, pwedeng-pwede nang manghuli ng mga isda. Ayan na, may kumagat na! Ah! Pinahuli ako isda! Ah! Ah! Pinahuli ako isda! Ah! Pinahuli ako isda! Pinahuli ako isda! Ay, ala, ang liit niya. Baby fish pa ako. Ang nahuling mga isda ay ihawin lang at maaari ng pagsaluhan. From lake to table, ika nga. Ang pananghalian sa balsa, binubuo ng mga yaman mula sa lawa. Inihaw na tilapia, ginataang hibe, at ang kanilang bestseller, ang pako salad na ang dahon ay mula rin sa lawa. Ayan, kasama natin ngayon si Ate Lina para ituro sa atin kung paano gawin ang kanilang special pako salad. Ayan, Ate Lina, ano po yung unang gagawin? Ito po ang ating gagawin. Pinagsama ko na po yung sibuyas at kamatis. Then, pagsasamahin po natin, isasama po natin ang konting asukal. Tapos, lalagay po natin ang kalamansi para masarap. Then, ito pong itlog na pula, dudurugin po natin. Diba may halo ng tamis at asim. Opo. Ayan, pag nahalo na po natin yan, sandali ha, konti lang asin. Oh. Ay! Nilipad na siya, ayan. May tubig. Harap. Ilang minuto lang, gawa na ang salad. Kainan na! Ayan, kainan na. Tignan natin tong pako. Ang sarap. Hindi siya lasang dahon. Kasi di ba yung ibang mukhang dahon, lasang dahon. Ito, refreshing yung lasa. Tapos parang medyo slimy ng very, very light. Pero masarap. Ito na yung pinakahintay ko. Ang hipon. Sarap, malinamnam. Sa maraming paraan, malulubos ang bakasyon ngayong Kapaskuhan. Dahil ngayong panahon ng pagbibigayan, dapat ding suklian ang ating kasipagan.